300,000 na mga Pilipino nanganganib na mapadeport pa uwi sa Pilipinas kapag nagsimula nang naupo sa pwesto ang bagong halal na presidente ng Amerika. At kapag natuloy ito, ito ang pinakamalaking deportation ng mga Pilipino sa Amerika sa kasaysayan. I think we, the Philippines, and like any other U.S. allies in the world, I think we should really prepare ourselves for this second Trump presidency. Kailangang paghandaan ang muling pamumuno ni Donald Trump sa Estados Unidos. Ito ang binigyan diin ng ilang senador at eksperto sa gitna ng nakaambang mga pulisiya na inihayag ni Trump sa kanyang pangangampanya. Ayon kay Senate President Francis Jesus Cordero, sa kabila ng mga pagbati sa pagkapanalo ni Trump sa United States o US elections, dapat maghanay na rin ang posibleng tugon ng Pilipinas sa maaring mangyari sa ilalim ng Trump administration. Kung ipatutupad ni Trump ang sinabi nitong pinakamalaking deportasyon sa kasaysayan ng Estados Unidos, nangangamba ang Senate leader sa nasa 300,000 Pilipinong posibleng pauwiin sa bansa kaugnay nito. Kahit anya 1% lang ang isailalim sa deportasyon, 10 malalaking eroplano na ang kinakailangan ng Pilipinas para rito. Nagpaalala naman si Senador Amy Marcos na dapat ay magkaroon ng plano para sa mga pamilyang mapipilitang pauwiin sa bansa. Dapat anyang magkaroon ng agarang preparasyon para mabigyan ng tulong ang mga posibleng deportees, kabilang na ang pangkabuhayan, skills training at iba pa mula sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa ng presidential sister, kailangan ding bigyang prioridad ng pamahalaan ng self-defense capability o kakayahan sa pagdepensa sa sarili. Sa huli, kahit gaano karami at kalakas sa mga kakampi na bansa, ay kailangang depensahan ng mga Pilipino ang kapwa nito at ang Pilipinas. Para naman sa isang eksperto sa foreign relations, sinabi ni Francis Esteban na hindi naman mawawala o hihina ang relasyon ng Pilipinas sa US. Ito ay dahil nandun pa rin naman ang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lagi natin tandaan na nandun pa din yung mutual defense treaty natin sa United States, nandun pa din yung ating shared values, nandun pa din yung malakas sa people-to-people connections natin with the United States. It's just that maybe perhaps we have to understand that Trump is a very transactional leader. Trump is a very transactional president. He made it publicly, he said it publicly that he wants to ask for payment from Taiwan. And kung mapapansin natin, at nagiging worried din yung mga aliado ng United States sa NATO, sa Europa, kasi dahil nung panahon ni Trump, nung unang administrasyon niya, sinasabi din niya na dapat daw mas magbayad pa ang mga European NATO allies ito sa United States for the protection that the US is giving. Suhestyon ng eksperto, dapat ay palawigin ng Pilipinas ang alyansa nito sa iba pang potensyal na kakampi ng bansa upang mapalakas ang depensa at proteksyon lalo na sa isyu ng West Philippine Sea. Kahit saang bansa naman siguro kapag magaling ang namumuno ay ganito ang gagawin. Kagaya nga dito sa United Arab Emirates na binibigyan naman ng pagkakataon ang mga undocumented na ayusin ang kanilang status sa pamamagitan ng amnesty. Dahil kung hindi ay ipapadeport sila pauwi sa mga bansa nila, lalong-lalo na ang mga kababayan natin Pilipino na undocumented OFW or walang maayos na papeles. Sa Pilipinas lang naman kasi ang napakaraming illegal alien na kung mapapansin nyo ay napakaraming dayuhan sa atin na madalas ay mga pogo worker na kilala sa talamak ng pang-i-scam sa bansa natin. Dahil yan sa kalokohan ng immigration natin sa Pilipinas na kung sino-sino na lang ang pinapapapasok sa Pilipinas kapalit ng malaking pera. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang Bureau of Immigration sa sinasabing pag-issue ng visa sa mga foreign workers sa bansa, kung saan gumagamit sila ng mga peking kumpanya para sila ay mapetisyon. Ayon sa Bureau of Immigration, Nobyembre pa ng nakaraang taon nang matuklasan nila ang ganitong scheme kung saan maaaring sangkot ang ilang kawani ng ahensya. 4 na abogado ng BI ang kasalukuyang iniimbestigahan at nirelieve na sa pwesto. Maging ang lehitimong kumpanya, iniimbestigahan na rin sa maaaring naging partisipasyon nila sa scheme na ito. Siguro po ayoko lang pangunahan yung investigation, but there are a lot of accredited agencies po na nakikitang maaaring may involvement dito sa mga ito. Ito po mga accredited agencies ay mga authorized personnel po na maaaring mag-transact with the Bureau of Immigration.
in behalf of a foreign national. There are also 4 lawyers po na tinitingnan ng involvement. Ito pong mga abogadong ito ay empleyado din po ng Bureau of Immigration. So ito pong mga individual na ito ay iniimbestigahan sa ngayon at siguro po in the next few weeks makakapaglabas po tayo ng further updates tungkol po dun sa investigation na ito. Mahaharap sa kasong administratibo ang mga kawani ng BI kung mapatunayang mayroon silang kinalaman sa scheme na ito. Maaari namang makasuhan ng kasong kriminal, makansela o di kaya ay bawiin ang akreditasyon ng lehitimong agency at ma-forfeit ang kanilang pondo kung sangkot sila dito. Sa resulta ng initial audit ng Bureau of Immigration, lumalabas na nasa 457 ang dayuhang manggagawa na naisyuhan ng 9G visa kung saan 116 ang nakita nilang peking kumpanya. Pero maaari pa daw itong dumami at umabot sa 1,000 pagkatapos ng kanilang investigasyon. Ang Department of Justice nag-utos na sa Bureau of Immigration na i-audit ang record sa nakalipas na 5 taon ng BI. Kaya yan ang pinapaimbestigahan ko 5 years back para matigil na itong kalokohan na to. No? Ano to it is an affront to our sovereignty that these people have been issuing all of this to them. Bubuo na rin ang fact-finding committee para simulan ang investigasyon. Yes, it's a priority measure of the office po. So immediately po, gusto natin matapos po itong auditing na ito para makapag-issue na po tayo ng necessary actions against those involved and those foreign nationals that have been using fake companies as their petitioners. Ayon sa Bureau of Immigration, nagiging competition pa ng mga Pilipino sa pag-iempleyo sa bansa ang mga ganitong dayuhang manggagawa. Kasi ang tinitingnan natin kung maaagawan ba ng foreign national na ito ng trabaho ang kababayan natin dito sa Pilipinas. And because of these activities na maaaring nabibigyan ng visa ang mga foreign nationals na hindi naman eligible na mabigyan ng visa, then there's a fear na maagawan yung mga kababayan natin ng trabaho na dapat po ay sa kanila.